Hello crafters! Welcome back to my channel. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong square badge magnet from the Crafty Crib. So, dun ko ito nabili. Ilalagay ko na lang yung kopya ng page kung saan kayo pwede mag-join. So, ito yung ginawa kong drag and drop template from Canva. So, ang size nito is around 2.4 inches square. So, inayos ko din yung pagka-curve ng gilid niya kasi hindi basta-basta kakasya doon sa badge magnet pag hindi tama yung pagka-curve nung sa sides niya. So, ayan na yung drag and drop template niya. I-share ko to doon sa group. So, kung nakabili kayo ng machine from Sisdang, kasali kayo dun sa group, definitely magkakaroon kayo ng access. Ito naman yung studio file. So, dun sa may mga silhouette machines, ito yung studio file. Actually, inayos ko to ulit kasi yung curve ng studio at yung curve sa Canva ay hindi same. Pero inayos ko na yan. So, ang makukuha nyo dyan na file is yung curve. So, pagka gusto nyo makuha yung pinaka-shape, para sakto dun sa size ng badge magnet natin. So, open nyo yung photo. Resize nyo lang, make sure kasya siya dun sa frame. Yung pinaka-top shape natin is around 2.2. So, yun yung ginawa ko, yun yung magiging size nyo sa front. So, ito yun. Kailangan wala siyang kulay. Better kung walang kulay kasi mas magigitna nyo yung photo or may ayos nyo ng maigi. So, ayan. Ilagay nyo lang kung hanggang saan nyo gusto yung frame and then select all. Dun sa modify panel, makikita nyo dyan yung intersect. So, pag in-intersect nyo na yan, ayan na siya. Makakat na siya, makakrop na siya dun sa size na kailangan natin. Laruin nyo lang yung modify panel. Nandoon, pwede kayong mag-crop doon, either subtract or intersect. Pwede yun doon. So, ngayon, ang makakat na dyan, yung outer shape. Ito na yung printed file from Canva. So, pigment ang ginamit ko dito, Epson L3216. And ito naman yung para sa studio file. So, konti lang yung nilagay ko kasi aayusin ko pa siya later on. So, ayan yung ating registration marks. Nothing special. Wala akong ginawang special. Printin ko lang ng tama yung registration marks. And nilagay sa cutting mat ng maayos. Make sure pantay. Ito yung arrow. Ito yung Cameo 5 pala ha. Ang gamit ko pala dito is Silhouette Cameo 5. So, kung makikita nyo, meron siyang arrow. Dapat doon lang sa gilid. Huwag nyo ipapatong. Huwag nyo ilalagpas. Kailangan sakto. And yung roller nyo naman, make sure na nakatama lang dun sa sides, hindi dun sa dikit. So, yung blade naman, binabaan ko. Actually, hindi nga to sobrang baba kasi manipis lang yung paper eh. Nasa 5 lang yung blade depth. Again, iba yung blade depth sa force. So, blade depth ko is 5. So, manual yan. So, manual ko siyang inayos. Silhouette Cameo 5 na black yung gamit ko na machine. So, isend na natin for cutting. So, ayan nga, yung blade depth natin is 5. And yung force ko mga around 15 kasi medyo mapurol na to. Actually, kung matalas yung blade nyo, kaya pa yan ng 10. Passes is 1 and speed ko is 4. Max ko for speed is only 4 to 5. Hindi ako sumusobra doon. Ayoko din naman kasi ng sobrang bilis. Kasi pagka sobrang bilis, may tendency din kasi na mawala sa lugar. So, isend na natin. Ito na yung reading ng registration marks ha. Be patient lang pagdating sa pagre-read ng registration marks. Magkakat yan basta tama yung printout, tama yung paper. Siguraduhin nyo na pag nag-change kayo ng paper sa Silhouette Studio, mag-change din kayo ng paper sa printer settings nyo. Dapat parehas yan para parehas yung magiging printout. Hindi kayo pwedeng mag-change lang sa studio kasi wala din yung printer settings. So, ayan na siya. Cutting na siya. Makikita nyo naman maayos yung pagkakakat niya and tama dun sa shape na kailangan natin. Gamit ko pala na blade is Premium Blade 1mm. So, ayan. 108 GSM lang to. Papakita ko later on yung paper na gamit ko sa pag-print. Kasi manipis lang to pero photo quality to. As you can see naman, ayan, wala naman siyang sobrang lagpas. Saktong-sakto yung pagkakakat nung ating photos. Ayan, so we're done printing. Ito yung printed ko kanina, galing sa Canva. So ito yung from Canva. Okay?
Um, paano ko ba kinuha 'to? Basta yung curve niya is 40. I-share ko naman yung ano, yung template nito sa group, para ma-check niyo. Ilalagay ko diyan yung ano, ilalagay ko diyan which group, ko i-share yung template for drag and drop and for studio file. Just make sure lang na sana kay sis lang kayo bumili ng machine. Kasi actually, ginagawa ko to para sa group talaga. So, lahat ng nakabili sa kanya ng machine, tapos nahihirapan sa template, syempre, i-share natin. So, ito yung ginawa ko sa Canva na drag and drop. Yung curve niya dito is okay na, sakto na. Yung kanina from studio pala, from Silhouette Studio, kasi medyo kulang yung curve niya dito. So, inayos ko na rin naman doon sa template. So, pagka nakuha niyo yung template, maayos na siya. Nakita niyo yung kasama dito na ano. Ito yung nakapack na ganito. Sabi ni Sis Dang, para to doon sa ano, iti-trace mo siya kung wala kang pangkat na square or hindi, wala kang drag and drop template, iti-trace mo siya para makuha mo yung eksaktong size para dito. So, ito yun. Sakto naman yung size ko. Ang problema ko yung curve sa studio kasi medyo iba yung pag-curve ng sides sa studio. So, inayos ko na yung template and then ito ginawa ko, di ba na-print na natin siya, ginupit ko na lang yung sides na sakto yung curve niya. Ayan, kasi tatama dito sa gilid eh. Pagka hindi sakto yung curve niya. So, ayan, inayos ko na yan. Ito yung ginamit kong pangbakat. So, kasama siya dyan. So, yung ating ano, um, badge maker, 3 parts. No, 4. 4 pala. So, ito yung metal. Dito yan. And then, ito yung pinaka-likod. And yung mylar. Itong mylar, ito yung nasa top na parang plastic. Ay, sorry. Ayan na, yung parang plastic clear film niya. So, pang-cover yun sa photo. Ngayon, yung iba gumagamit ng phototop. Kung gagamit ka ng phototop, hindi mo na to kailangan. Huwag mo nang lalagyan ng mylar. Phototop na lang. Pwede naman. Pero huwag kang gagamit ng makapal na paper. Ang gamit ko lang na paper is ito. Ito lang yung ginamit kong paper. 108 GSM na inkjet paper ni Quaff. Bakit ito? Kasi unang-una manipis siya. Thicker lang ng konti sa bond paper. And yung quality ng photo, nakita nyo naman, di ba? Photo quality talaga siya. Pagka print nyo na. So, para na rin siyang photo paper. Hindi nyo kailangan mag-photo paper na sobrang glossy. Maganda rin yung printout niya, di ba? So, ayan. So, itong parang metal and then yung plastic and then mylar and then yung magnet. So, yung set ni Sis Dang, kasama niya is 50 pieces sets na may magnet. Ngayon, kung merong may gusto na, so, ayun nga, sorry kasi may maingay na. Pwede niyong gawin tong button pin. Bibili na kayo ng separate na pin. Meron naman yun sa Shopee and Lazada. Kung ayaw niyong magnet. Pero ang kasama talaga na set for this badge maker na galing kay Sis Dang is magnet. So, 50 sets yan. So, ito yung una. Dito siya sa may malalim na part, yung may parang square. Ito. Diyan siya. And then, yung photo natin, sakto yan, yung ating printout. Then, yung mylar. So, yung mylar, kung magpo-phototop ka, again, hindi mo na kailangang lagyan ito. So, disregard mo na yung mylar kung may phototop ka na. Kasi di ba iba gusto may design. So, sakto yan dyan. And then, rotate. Then, press ng dahan-dahan lang. So, parang may konting puwersa lang naman siya. Diin nyo lang ng konti. Kagat na yon. And then, itong white na part, sa ilalim yung may malalim. Kasi yung lalagyan ng magnet. So, dito yan. And rotate again. And then, medyo idiin lang natin para kumagat siya. So, okay na siya. Ayan. May konting ano lang talaga sa una. May konting gulat ba? Ayan. So, okay na. And then, ito na yung magnet. May ano naman na adhesive na yung magnet. Ayan. Parang medyo, hindi lang siya putol agad. Pero may adhesive na. So, ayun. So, again, kung may button pin kayo, nandito yung button pin. But since hindi button pin ang gagawin natin, magnet. So, didikit na natin yung magnet.
Matibay naman siya. Super tibay niya as in. So, ayan na. So, again, lalagay ko dyan yung photo nung group kung saan ko i-upload yung drag and drop template for this. Make sure lang na from Sistang sana yung machine nyo kasi may mga nagbebenta din na iba. So, ito yung ginawa ko para sa group ni Sistang talaga. Oy, binili ko to ha, hindi to sponsored. Bayad to, may invoice yan. Please. Oo, ayun. So, ayun. Again, ito yung square button fridge magnet na uso ngayon. Meron din si Sistang nung ano nito, heavy duty. Meron siya nung mamahalin nito. Kasama yung set, yung pangkat na para hindi na kayo magsisilot studio or magma-manual cut. Ito, manual cut lang ginawa ko dito. Meron na siya ng set na bakal, yung mabigat. So, parang ganito rin. Swivel din yung style. Kasi yung nabili kong round sa kanya din galing yan. Yung button pin ko na round. So, ayun lang. Again, thank you so much for watching. Please don't forget to follow or subscribe and like my video. Thank you!